Good morning, everyone. I am Gina Lindy Munoy, Grade 12 TVL Advisor. And I am Janelle Rosette M. Manalo, the Grade 12 General Academic Strand Advisor. We are your hosts for today's event. Our beloved parents and graduates, the most awaited moment has come. Kabulihan National High School proudly presents its 33rd commencement rites of senior high school with the theme Strengthening the Quality of Education Amid the COVID-19 Pandemic. Graduation is one among the most important milestones of one's life and the proudest moment of parents who for the first time will get to witness their son or daughter to be one of those numbers of graduating class this school year. I am pretty sure that it has been already a month-long waiting and preparation. Today, another history slowly unfolds as the school year ends. It has been almost 10 months that we have witnessed how these students prove their worth to become a member of this year's graduating batch. To begin the ceremony, may we all rise as we pay tribute to our national flag through the singing of the Philippine National Anthem, followed by the singing of our invocation song entitled Walang Hanggang Pasasalamat, and the singing of Calabarzon March, Provincial Hymn Lalawigan ng Quezon, Town Hymn Pitogo March through audiovisual presentation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Dito sa Timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan. Ang kaunlaran,
kay bilis at masagana. Lahat kami may pagkakaisa, sa mithiin ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at mga lungsod pa, Antipolo, San Pablo, Cavite, Lucena, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Binyan, Cabuyao, General Trias, Tanawan at Lipa. Hey! Hey! Mga kawani ay tanging-tangi, maglingkod ay laging gawi. Kailan pa man sa Diyos ang aming lahi, kabataan ay paunlarin, ito ang unang layunin. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Lalawigang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at mga lungsod pa, Antipolo, San Pablo, Cavite, Lucena, Batangas, Calamba, Santa Rosa, Dasmariñas, Tayabas, Imus, Bacoor, Binyan, Cabuyao, General Trias, Tanawan at Lipa. Hey! Hey! Dito sa Timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masagana. Lahat kami may pagkakaisa, sa mithiin ay sama-sama. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Mabuhay ang Calabarzon, Calabarzon sa habang panahon. Mabuhay!
ng may kapal. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice
has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God
and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them
is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Warm greetings to everyone. As school year 2020-2021 draws closer to its end, you may look back to the many firsts that took place during this school year. I hope that these unique experiences have taught you meaningful life lessons that you can bring with you beyond the COVID-19 pandemic, wherever your destiny leads you in the future. I would like to congratulate you, dear graduates and completers, for finishing your basic education. The Basic Education Learning Continuity Plan that was utilized by the Department of Education paved the way for your completion of basic education, despite the numerous unprecedented challenges brought about by the prevailing pandemic. For this, your alma mater is very proud of you. Despite inevitable threats brought about by the COVID-19 pandemic, resiliency will not allow the pandemic to cripple us and destroy our desire to deliver quality education. Thus, this year's theme, Strengthening the Quality of Education Amid the COVID-19 Pandemic, underscores our aim to sustain the quality of basic education despite the challenges of the new normal setting. Our combined efforts to deliver quality basic education amid the pandemic should produce holistic graduates equipped with lifelong skills, graduates who would help usher in a brighter future for the Philippines. Likewise, I would like to congratulate the teachers and school heads for your support to the BELCP of the Department of Education. That education must continue despite restrictions on face-to-face conduct of classes in schools. It was very challenging on the part of teachers, but also as challenging on the part of parents to ensure that their children would receive the quality education in whatever modality was available and most appropriate. Finally, to all our stakeholders who have continuously supported DepEd in all our programs and activities, my grateful appreciation for your unwavering support and commitment to the department. Sa inyo, mga giliw kong mag-aaral ng Calabarzon na magsisitapos, binabati ko kayo sa inyong matagumpay na pagtatapos. Kayo ang buhay na patunay na kayang magpatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Isang pagbati ng mapayapa at ligtas na araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa mga panahong sinuong natin ang mapanubok na taong ito, nawa ay nananatili sa ating puso ang katatagan at pag-asa. Sana ay makintal sa inyong mga puso hindi ang hirap ng ating binata, ngunit ang sigasig sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng bantang pangkalusugan. Ang tiyaga ng ating mga magulang at magulangin sa pag-agapay sa mga aralin ng kanilang anak, mahirap man kung minsan o hindi angkop sa kanilang kakayanan, ang lakas ng loob na pinamalas ng ating mga punong guro at ulo ng paaralan sa pagpapatupad ng mga adhikain para sa patuloy na edukasyon, ang bukas palad na pagtulong ng mga katuwang sa gobyerno at pribadong individual na walang hinihintay na kapalit. At ang pagsisikap ng mga mag-aaral na matutunan ang mga aralin kahit malayo sa silid-aralan, may suliraning pinansyal,
o nahihirapang sumabay sa bagong kapamaraanan ng pag-aaral bunsod ng pandemya. Marami na tayong dinanas na sigwa, ngunit napatunayan na kaya natin ang laban sa bisa ng unawaan at pagtutulungan. Gaano man kalakas ang agos ng tubig sa dalisdis, hindi tayo naaanod sa kawalang pag-asa. Bagkus, higit nating pinakita ang ating katatagan at kaya nating ngumiti habang positibong nakatanaw sa malayo at sinasabing, lahat posible kung nagkakaisa. Lahat magaan kung pagtutulungan. Ang buong kasamahan natin sa kagawaran ng edukasyon sa ngay ng probinsya ng Quezon ay sumasaludo sa lahat ng ating mga kawani na hindi nag-atubiling maghatid ng serbisyo publiko at isinantabi ang sariling kapakanan, makapag-alay lamang ng pantay na edukasyon sa ating mga minamahal na kabataan. Mga mahal kong nagsisipagtapos, gayon din sa lahat ng mga mag-aaral at magulang na nakikinig po ngayon. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga guro sa kanilang hindi matatawarang malasakit at pagmamahal sa mga bata, lalo't higit sa panahong ito. Hindi man nila ikwento sa lahat ang mga gabi ng pagpupuyat sa paghahanda ng aralin o pag-check ng mga module, ang pagsusulit ng report sa pagkatuto sa eskwela, o ang pagbisita sa bahay ng mga mag-aaral upang mga musta. Alam kong patuloy silang maghahatid ng edukasyon sa inyong mga tahanan, may pandemya man o wala. Dahil mahal na mga guro ang inyong mga anak, suportahan po natin sila. Bukang liwayway pa lamang ang sandaling ito, hindi isang malungkot na pagtatapos, ngunit isang mabuting pagsisimula. Panimula po para sa mga bagong tunguhin na tagumpay. Huwag tayong pauugoy sa mga suliranin ng buhay, personal, emosyonal o sosyal, sapagkat nasa tabi natin ang isa't isa at nariyan po ang poong may kapal. Mabagal man ang paglago, huwag mawawalan ng pag-asa dahil yayabong rin tayo sa tamang panahon. Naalala niyo pa ba ang pabula ng pako at kawayan? Hayaan ninyong ikwento ko ito sa inyo. Isang araw, may lalaking nagpasya nang sumuko sa dami ng problema sa buhay. Kaya nagtungo siya sa kakoyan upang humingi ng payo sa isang matanda. Maari mo ba akong bigyan ng isang magandang dahilan upang hindi tumigil? Ang tanong niya. Tumingin ka sa paligid. Wika ng isang matanda. Kita mo ba ang pako at kawayan? Opo, sagot ng lalaki. Nang itinanim ko ang pako at mga buto ng kawayan, inalagaan ko ito na maayos. Mabilis na lumaki ang pako. Nakatakip sa sahig ang makinang na berde nito. Gayunpaman, walang nagmula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi ako sumuko sa kawayan. Sa ikalawang taon, ang pako ay dumago ng masigla. At sagana, muli, walang tumubo mula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi ako sumuko sa kawayan. Sa ikatlong taon, wala pa ring sumibol mula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi ako sumuko sa kawayan. Sa ikapat na taon, muli walang nagmula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi pa rin ako susuko sa kawayan. Pagkatapos ng ikalimang taon, isang maliit na usbong ang sumilip mula sa lupa. At kung ihahambing sa pako, ito ay tila maliit at hindi gaanong mahalaga. Ngunit, pagkatapos ng ika-6 na taon, ang kawayan ay lumago na halos 60 talampakan ng taas. May kitang gumugol ito ng 5 taon sa pagpapalago ng mga ugat upang mapanatili ito. Ang mga ugat na iyon ang nagpalakas sa kawayan at nagbigay ng kinakailangan nito upang mabuhay. Tandaan, sa mga oras na nahihirapan ka, lalong lumalaki ang iyong ugat tulad ng isang kawayan. Sa mga sandaling akala mo'y mabagal na ang iyong pagsikhay,
isipin mong marahil ay pinatitibay lamang ng panahon ng iyong mga ugat. At sa pagsapit ng dapit hapon, habang ikay lumalago, umuunlad, unti-unti kang yuyuko at magpapakumbaba. Ganyan po ang hamon sa araw ng pagtatapos, sa pagsasara ng taong 2020-2021. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ambunin man tayo ng mga pagsubok sa implementasyon ng mga programang pang-edukasyon, hindi tayo manghihinayang magpatuloy. Isusulong po natin ang karapatan ng bawat Quezonian sa inklusibo at dekalidad na edukasyon, samantalang mahigpit na pinatutupad ang nararapat na pangkalusugang protokol upang bigyan ng proteksyon ng ating mga mag-aaral, guro at kawani. Sana lalapit po ng pagbubukas ng ating mga sub-offices sa estratehiyang edukasyon ng buong Division of Quezon. Lalo pa nating paigtingin ang pagpapaabot ng pinakamahalagang serbisyo sa ating mga paaralan. Hinihikayat ko rin po ang mga kasamahan na magpabakuna na po kontra COVID-19. Gagawin po namin ang lahat upang mapalapit ang aming mga opisina sa mga paaralang nabibilang sa last mile. Ito yung malalayong paaralan. Hindi pa po tapos ang hamon na ating kinakaharap. Subalit, mas malaki pa rin ang kaya nating gawin para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kapit-bisig tayo para sa pagpapatuloy ng edukasyon. Narito po kami, nakikinig at handang tumugon sa inyong pangangailangan sa abot po ng aming makakaya. Muli, maligayang pagtatapos po at pagsasara ng taon. Hangad ko na lagi ang iyong tagumpay, manatiling ligtas po ang lahat at matatag. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mainit na pagbati sa mga pinuno ng mga paaralan, mga guro, mga magulang at sa lahat ng magsisipagtapos. Sa taong ito, ang tema ng pagtatapos ay kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batid nating lahat ang masalimuot na pinagdaanan ng ating Departamento ng Edukasyon upang maitawid ang panuruan 2020 hanggang 2021. Subalit, ang lahat ay nagtulong-tulong, kaya nalampasan natin ang matinding hamon ng pandemya. Tunay na hindi matatawaran ang angking kahusayan na ipinakita ng mga pinuno ng mga paaralan sa paggawa ng angkop na plano ng BELCP para sa kanilang mga paaralan. Ito ang naging gabay upang maisakatuparan ang maayos na pagpapatupad ng modular distance learning. Saludo ako sa inyong maayos na pamamahala ng inyong mga paaralan. Walang katumbas ang dedikasyon ng ating mga guro sa panahon ng pandemya. Walang maalong dagat ang di tatawirin, malayong bundok na aahunin, madawag na kagubatan ang tatahakin, maihatid lamang ang dekalidad na edukasyon sa ating mag-aaral. Di alintana ang kakulangan sa oras na pansarili o sa sariling pamilya. Subalit ang nanaig ay ang mahisidhing hangarin, ang magampanan, ang sinumpaang tungkulin. Kayo, mga minamahal kong guro, ang simbolo ng mga buhay na bayani ng ating bansa. Sa kabilang banda, kakaiba naman ang ginampanan ng ating mga minamahal na magulang sa taong ito. Sila ang naging nanay guro at tatay guro sa loob ng isang taon. Mahirap sa simula, subalit sa pagdaan ng mga buwan ay inyong ipinakita ang inyong matinding malasakit sa inyong mga anak. Kaya naman, ngayon, aanihin na ng inyong mga anak ang bunga ng kanilang pagsisikap. Malaki rin ang naging ambag na tulong ng ating LGU sa pamumuno ng ating ikinagalang na punong bayan, Mayor Alvin Bisaya,
Vice Mayor Dexter Sayat, SB Chairman, Committee on Education, Konsihal Carlo Harnilla, at sa bumubuo ng Sanggunian. Salamat po sa inyong napakalaking suporta sa distrito ng ito. Kaya naman, mga minamahal kong magsisipagtapos, sa araw na ito, nais kong ipahatid ang aking taus-pusong pagbati sa inyong lahat ng isang maligayang pagtatapos. Naway magsilbing inspirasyon sa inyong lahat ang magagandang karanasan at kaalaman na inyong nakamit sa inyong mga paaralan sa pamamagitan ng inyong guro at pamunuan ng paaralan. Hangad ko ang inyong tagumpay sa darating na panahon. Panatilihin ang katatagan sa hamon ng buhay. Ito'y magsilbing inyong lakas upang kamtin ang minimithing pangarap sa buhay. Laging tatandaan ang mga katagang ito. Ang batang pitutuhin, pangarap ay kakamtin. Kung pag-aaral ay pagbubutihin, lalo na kung sasamahan ng taimtim ng panalangin. Sa huli, ang aking muling pasasalamat sa mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, pamunuan ng ating bayan. Panatilihin po natin ang ating bigkis ng pagkakaisa na may iisang hangarin, ang pagbibigay ng kalidad ng edukasyon sa ating mag-aaral na pitubonin. Manatili tayong matatag sa panahon ng pandemya. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Congratulations, graduates of Batch 2021. The last entry of your journey in high school in our alma mater has finally come to an end. And with just a flip of this page, a new chapter of adventures begins, with newfound friends and acquaintance along with the old ones. New experiences and memories as you walk the path of your dream, your future. I would like to congratulate you all for the courage and determination you have demonstrated in school, and you have, despite the existing situation wherein brought by the pandemic, you have come this far, gone through a lot of hardships and sacrifices, particularly when modular distance learning and several adjustments have been made. And now, you have made it in your graduation day. I commend the people behind your success, parents and guardians who unwaveringly guide and support you along the way, friends who gave comfort and encouragement during the ups and downs, teachers who never stopped filling the minds with the knowledge and skills they could share, and other people who have become part of your endeavor. Yesterday, you endured yet, you still fought, you cried yet, you still laugh. Today, you wear the sweetest smile, with hope in your heart, knowledge in your mind, and strength in your hands. Should any challenges come in your way, you are ready to face and defeat them. For hard work and aspirations, along with your faith in God, are the stepping stones to what you believe you will become. May Almighty God bless you with guidance, strength, and wisdom throughout your journey. Congratulations! And to set the tone for this morning's event, let us put our hands together for Lisel L. Generale, Grade 12 TVL student, to give the welcome address. A blessed day to all. Today is a special day to witness the commemoration of Kabulihan National High School's 2021 graduation ceremony. On behalf of the graduate of Batch 2021, I would like to acknowledge the school's dedicated faculty and administration, especially Mrs. Leonor M. Briones, our MPA Secretary Department of Education, our PSDS Miriam C. Composano, Regional Director Francis Cesar Fingas, Schools Division Superintendent OIC Elias A. Alquilaya Jr., Assistant Schools Division Superintendent OIC
Herbert D. Perez, Gregorio A. Co. Jr., Gregorio T. Mueco, to the teachers, and to school head Mrs. Sherry Ann C. Topacio, who extended their effort to build the well-being of the students. I would also like to recognize the unceasing support of our parents and guardians, to my fellow graduates, parents, and to all of our viewers. It is my great honor to welcome each and everyone at this most awaited moment of the grade 12 students. Alright, thank you Lizelle for the heartwarming welcome address. And now, the main highlights of today's affair is about to unfold in our midst. To do the honors of presenting this year's candidates for graduation, may we have on screen the advisor of grade 12 GAS, none other than Miss Janelle Rosette M. Manalo. Kagalang-galang na tagapamasipang purok ng Distrito ng Pitogo, Ginang Miriam C. Campusano, kagalang-galang na ulong guro ng mataas na paaralan ng kabulihan, Ginang Sherry Ann C. Topacio, ikinararangal ko po ang iharap sa inyo ang 6 na batang lalaki at 3 batang babae na may kabuoang bilang ng siyam na batang magsisipagtapos sa Senior High School General Academic Strength Pangkat Integrity para sa taong Panuruan 2020 at 2021. Sa ating kagalang-galang na taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pitogo, Ma'am Miriam C. Campusano, kagalang-galang na ulong guro ng Kabulihan National High School, Ma'am Sherry Ann C. Topacio, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 12 mga lalaki, 3 mga babae, na may kabuuang bilang na 15 mga batang magsisipagtapos sa Senior High School, Technical, Vocational, Livelihood Strand. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ginang Miriam C. Campusano, taga-Masid Pampurok ng Distrito ng Pitogo, na siyang kumakatawan sa pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Quezon, Dr. Elias A. Alicaya Jr., batay sa pagpapatunay ng kanilang mga guro na sina Ginang Gina Lindy Mundoy at Binibining Janelle Rosette M. Manalo, ikinagagala ko pong iharap sa inyo ang 18 lalaki at 6 na babae na may kabuoang bilang na 24. Kasiyasiya po nilang natupad ang lahat ng kinakailangan sa pagtatapos ng Senior High School sa ilalim ng K-12 Basic Education Curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ng Republika ng Pilipinas. Kaya, hinihiling ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay at tuloy igawad sa kanila ang sertipiko ng pagtatapos. Maraming salamat po. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang kinatawan ng kalihim ng edukasyon, Leonor M. Briones, sa pamagitan ng tagapamanihala ng mga paaralan sa Ngay ng Quezon, Dr. Elias Alicaya Jr., at batay sa pagpapatunay ng inyong Head Teacher 1, Ginang Sherry Ann Topacio, na kayo 12 lalaki at 3 babae na may kabuang 15 sa Technical Vocational Livelihood at 6 na lalaki, 3 babae na may kabuang 9 sa General Academic Strand ay kasiyasiyang nakatapos sa mga kinakailangan sa curriculum ng Technical Vocational Livelihood at General Academic Strand ng K-12 Basic Education Curriculum, kaya ngayong ika-16 ng Hulyo 2021, taong panuroang 2020 hanggang 2021, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Kayo ngayon ay may karapatan tumanggap ng katibayan ng pagtatapos. Congratulations sa inyong lahat! A certificate
certificate of graduation is a tangible evidence of being a graduate in a certain level of education. This is now the fruit of each student's endeavor. So, to do the honors of the distribution of certificates of graduation to our graduates and parents, you may take the opportunity to have pictures once the name of your child is called. And now, let me present to you the graduates of Grade 12 TVL Section Wisdom. Avelilia John Warren G. Briones John Lloyd C. Cantara Nick Brian M. Herrera John Carlo O. Jauregue Nelvin A. Llano Delmar T. Martinez Marco A. With honors. Kimora Windel. Ritardo John Derrick B. With honors. Tano John Lloyd A. Orlando Junard F. U. Michael Errol S. Atos Beverly. With honors. Generale Lizelle L. With honors. Taray Shirame M. With honors. Once again, congratulations, graduates! Alvarez John Kenneth. Francisco Kenneth P. Villegas Mark Raymond P. Mondihar Norwen Chris with high honors. Raimundo Vince A. with honors. Suarez Melvin E. Barameda Jemery B. Chico Maria Lin. Lamigo Michelle N. with honors. To give us a speech of gratitude, may we call on the screen the representative of Batch 2020-2021, Mr. Norwen Chris Mondihar. Una at higit sa lahat, bilang mga mamayang Pilipinong patuloy na nakikibaka upang makaraos at makalabas sa madilim na kahong ating kinasasadlakan at makawala sa kadenang patuloy na gumagapos sa ating araw-araw na pamumuhay. Karapat-dapat pa rin tayong tumanggap ng isang mapagpalang araw. Nais kong bigyan ng isang maluwag na pagbati ang lahat ng makakasaksi ng isang napakahalagang pagdiriwang na ito. Magmula sa mga opisyales ng gobyerno, lalo't higit sa kagawaran ng edukasyon. Sa aming ulong guro na si Ginang Sharian C. Topacio. Mga guro, mga minamahal naming magulangin, mga kaibigan at mga kapwa ko mag-aaral. Tunay na nakapanghihinayang ang pagkakataong ito. Ito ay isang selebrasyon na dapat sana ipinagdiriwang natin ng sama-sama. Ngunit dahil sa pandemya, hindi na natin ito magagawa. Ngunit sa kabilang banda,
mas mabuti na rin ito kaysa sa huli tayo'y magdusa. Isang kagalakan para sa akin na mabigyan ng pagkakataong maging isa sa mga boses ng programang ito. Isang karangalan ng maibahagi ang karasang tumatak sa aming puso't isipan. Naming mga mag-aaral na sa ilang saglit lang ay magpapaalam na sa aming napagtagumpayang kalbaryo at itinuring naming paraiso. Kalbaryo, dahil sa hindi nating inaasahan na pagdating ng kalabang hindi nakikita. Gumimbal sa takbo ng pamumuhay nating mga Pilipino at tanaw na tanaw natin ang malaking epekto nito sa ating ekonomiya, sa hanap buhay, kalusugan, politika, normalidad, at lalo't higit sa ating edukasyon. At hindi ito naging madali. Napakalaking adjustments ang naganap. Ang ilan ay nagawang makasabay at ang ilan ay nawalan ng pag-asa. Ngunit paraiso pa rin maituturing dahil ngayong taon ay napagtagumpayan namin. Kami man ay naging produkto ng isang taong modular learning. Ang mahalaga ay hindi nasayang ang pagkakataon at hindi namin pinahintulutan na lumipas ito ng walang laman. Noong una ay ramdam na ramdam ko ang nararamdaman ng aking mga kaklase. Ang kabalisahan, kawalan ng pag-asa, lungkot at iba pa. Ngayong panuruan ko naranasan umiyak sa asignaturang filosofiya dahil hindi ko nagawang maintindihan ang aking mga binabasang konsepto at terminolohiya. Dito ko naranasang makita ang isang kapirasong papel na kinuhaan ng larawan at pinagpapasapasahan sa messenger bilang mga kaklaseng naniniwala sa pagkakaisa. Hindi madali ang signal sa aming mga nasa linang. Karamihan sa amin ay nagtsatsaga sa playa, sa bundok, at sa wireless fidelity na kailangan pang iangat ng pagkataas-taas upang makasagap ng data. Natuto kaming manalig sa galing ni Brainly at Cora upang magkaroon ng sagot sa mga tanong na hindi ibinigay sa answer key sa likod ng aming module. Kahit mapagod kami kakaikot ng libro, ayos lang. Dahil pampalubag loob ito sa tuwing walang-wala. May mga klase akong nag-away ng ilang buwan dahil ang isa ay hindi nagpapagaya. Meron namang pagkakataon na maraming mga chatheads ang nagsusulputan para magtanong ng, may gawa ka na ba dito? May sagot ka na ba dito? Hindi naman pwedeng hindi replyan dahil baka sabihin sinner ka at magtampo pa sa'yo. At sa usapang pera. Ngayong pandemya natuto kaming magnegosyo. Pero hindi na tulad ng dati na nagbenta ng Graham balls, chicharon, yema at pulburon, kundi gawa ng research paper, sanaysay, artworks at drawingan ng comics ang mga natatakot bumagsak at alanganin ng mga grado. Sa gitna ng pandemya, napagsabay namin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ang ilan ay tindera ng halo-halo, popcorn, sabon, nangingisda, naglalako ng mga merienda, at nag-online selling ng mga damit. Hindi naging madali, pero kinaya. Kahit madalas, hindi makabawi sa puhunan. At ang ilan ay napupuyat kapag gabi na nakakauwi at gumagawa ng kanilang mga dapat sagutan. Nakapanghihinayang nga lamang. Dahil walang face-to-face classes, hindi namin magawang makita ang aming mga crushes. Nakalimutan namin kung paano humarot ng harap-harapan. Biro lang. Baka dahil binuksan ko ang usaping ito, sa aking talumpati ay mag-chat si crush. Maraming luha ang nailagak sa aming mga mesa dahil sa senaryong ito. At pagod sa aming isipan kung matatapos ba namin ang 9 na asignatura sa loob ng 1 linggo. Marahil lang ilan ay kinaya, at ang iba ay hindi. Iba-iba ang tagpo ng karanasan ng bawat isa sa amin. Dahil naniniwala akong ang bawat isa ay iba-iba ang mentalidad at kakayahan. Maaring si Kepu ay kinaya, pero si Teno ay hindi. Maaaring si Magda ay malakas ang kanyang mentalidad sa pagiging positibo, subalit si Guadalupe ay hindi. Ang pabor ng sitwasyon ay hindi para sa lahat, pero nairaraos ito kung tayo ang magtutulungan. Ang mahalaga na lang para sa amin ngayon ay ang makaraos sa hirap at makapagtapos ng sama-sama sa gitna ng pandemya at pagyakap sa bagong normalidad. Kaya nanakawin ko na ang sandaling ito
upang pasalamatan ng ilan sa mga naging bahagi ng aming kalunos-lunos na paglalakbay upang mapabilang ang aming mga pangalan sa mga mag-aaral na may pagkakataon ng makabante at makaalis sa mataas na paaralan ng kabulihan. Una at higit sa lahat, nais kong pasalamatan ng Panginoong Hesus. Si Allah, si Yahweh, ang mga santo at ang iba pang mga itinuturing na Diyos ng bawat relihiyon na mayroon kaming magkakaklase, na nagbigay sa amin ng gabay at patnubay upang magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang mga estudyante, at sa karunungang pinapadaloy sa amin upang maging kabahagi kami ng pagtatapos na ito. Isang malalim na pasasalamat din para sa aming mga kaguruan na nakasama namin sa hirap at dusa. Salamat sa patuloy na suporta na ipinapadama nyo para sa amin, at sa mga payo na ang hangarin ay magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Patawad para sa mga gurong nagawa naming paiyakin mula pa man noon. At sa ilang strikto ang maskara pero parang kapatid lamang sa likod ng kamera. Ang karunungang itinatak nyo sa aming isipan ay hindi namin malilimutan, sapagkat dito kami nahubog bilang isang mabuting mag-aaral, tao at mamamayan. Maraming salamat din sa bawat magulang na mayroon kami. Kayo'y palaging nakasuporta sa aming mga pangailangan at gustuhin sa buhay. Ma, pa, tito, tita, lolo at lola, at sa iba pang mga tumatayong magulang ay naririto na kami sa punto ng aming buhay na kung saan ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Sulit ang pagod at paghihirap na inilagak nyo sa araw-araw. Palagi nyo pong tatandaan na hindi kami titigil sa pakikibaka sa buhay hanggat hindi namin na ipapadama sa inyo ang tunay na tagumpay na hindi nyo pa nararanasan. Maaaring pasaway kami ngayon bilang mga pilyong kabataan. Pero hindi kami papayag na hindi masuklian ang mga paghihirap ninyo mula pa man noong kami ay musmus pa lamang. Mahal po namin kayo. Isang pasasalamat din para sa Kabulihan National High School at sa pamuno ang nagtataguyod nito, Ma'am Sherry Ann, para sa maluwag na pagtanggap sa kung anong meron kami, sa aming mga kakayahan, relihiyon, lahi, kultura, paniniwala, kasarian at antas sa buhay. Tinanggap nyo kaming pantay-pantay at hinubog upang maging isang mabuting mamayan ng bansang Pilipinas. Tinuruan nyo kaming maging isang responsable at kapakit-pakinabang sa iba't ibang kaparaanan. Ako, bilang isang transferee ng paaralan, sa taon-taon kong paglipat ay dito ko natutunang maging ako at kilalanin pa ang salitang ako. Dito ko nahasa ang aking mga talento at kakayahan na nagpamulat sa akin sa realidad na may magagawa ako para sa paaralan at pamayanan. Na hindi lang ako isang mag-aaral, kundi isa akong mabuting mag-aaral. Sa aming paglisan sa paaralang ito, marami kaming aral na babaunin hanggang sa aming pagtanda, sa kung papaano kami nito binago at hinubog. Isang pasasalamat din para sa aking mga kaklaseng hindi minahal ng kanilang mga mahal. At sa mga dating kaklase na kahit hindi na parehas ng paaralan ay nanatiling bukas ang komunikasyon. Salamat dahil nanatili tayong matatag sa kabila ng hirap na ating dinanas sa loob ng maraming taon. Matigas man ang ulo nyo, batugan man ng iba, maldita man o basagolero, malandi o keri, saksakan ng yabang at pagpapakumbaba, ay nanatili tayo na parang isang pamilya. Tinanggap natin ang ating mga kahinaan at hindi natin nagawang ipagtabuyan ang bawat pagkatao ng bawat isa. Kahit anong laki ng muta, kahit yanong tindi ng asim o kapal ng libag ay patuloy pa rin tayong lumalaban ng magkakasama. Salamat sa mga pangarap na unti-unti nating binubuo at alam kong hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Dahil sa hinaharap ay may mas marami pa tayong gubat na papasukin at dagat na lalanguyin. Marapat ding pasalamatan ng ating mga sarili. Kaya we deserve a graduation gift. Ehem! Pasalamatan natin si Self dahil nagpatuloy siya. Nanatili siyang malakas at naniwala na pwede pang bumangon mula sa pagkakadapa na kahit ilang beses nang hina ang ating mentalidad ay sinikap nating maging maayos. Maraming beses tayong nilamon ng salitang stress
at depressed. Ang ilan sa atin ay hindi natin alam kung paano i-express dahil may mga taong akala ay nakikiuso lang tayo at nagpapa-impress. Marahil hindi kasi nila naramdaman ng ating mga nararamdaman, na mahirap pagsabay-sabay ng projects at responsibilidad sa bahay, na hindi madaling isipin ang salitang deadline kapag sabay-sabay na ibinigay. Paalala sa mga taong nakakasalamuhan ng ganito. Kapag sinabihan kayong napapagod na sila ay huwag nyo silang kutsain o pagtawanan. Makinig lang kayo kung hindi nyo gamay ang ganitong larangan. Sa simpleng pagbabahagi nyo ng inyong atensyon ay nababawasan nyo ang kanilang kabalisahan at kalungkutan. Kaya salamat sa sarili natin dahil kung hindi tayo lumaban marahil ay wala na tayo sa listahan ng mga nakapagtapos. At posibleng maraming condolences ang ipaparating sa ating mga pamilya. Salamat dahil nakapagtapos na kami. Marami kasi sa amin ang sabik ng yumaman at magkapera dahil sa hirap ng buhay. Ang ilan ay makatulong sa pamilya at ang iba ay makatungtong sa entabladong na matinding pakikibaka. Alam namin hindi pa dito matutuldukan ang lahat dahil paglabas namin sa mundong ito ay may panibago na naman kaming responsibilidad at gampanin. Ang ilan sa amin ay magpapatuloy na sa kolehiyo. Ang ilan ay magtatrabaho. Mababang porsyento ay hindi pa sigurado. At ang karamihan ay nag-aantay pa ng iba't ibang oportunidad. Iba-iba man ang landas na aming tatahakin, ay mananatiling iisa ang aming layunin. Ito ay ang magtagumpay sa iba't ibang anggulo ng mga problema at suliranin. Hangad ko ang kalidad ng edukasyon para sa mga susunod na henerasyon. Naway dumami pa ang maging produkto nitong paaralan na may dedikasyon sa tulong ng suportang moral at motibasyon ng mga guro at magulangin. Nais naming ipangako na matapos ang 5 hanggang 10 taon ay babalik namin ang aming sarili sa paaralan na ito dala ang pagpapakumbaba sa kabila ng taas ng tagumpay na aming natamasa. Bilang mga dating mag-aaral na nangarap at sa punto ngayon ay nagtagumpay na. Walang pangarap na di matutupad kahit sa gitna ng pandemya. Galingan lang sa pag-abante at paglabas sa madilim na hawla. Padayon, adya, laban lang. Maraming salamat po. Thank you so much, Norwen. Now, may we have on the screen John, Derek, B. Ritardo, grade 12 TVL students for our Pledge of Loyalty. Raise your right hand. Repeat after me. Pledge of loyalty. With humility and sincere feelings, we swear to be honest and understanding. With our alma mater, we promise unequivocally that we will carry our evidence with all caution, with our wise responsibility as we come out into the world. Our weapon is the moral force sown in us by our school. As a gratitude to our school, we will do our best to keep his name spotless. We will always remember our duty to God, to the people, and to our family. May God be pleased with us. We might not be walking across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it? I wouldn't trade a moment. No, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the time we put in, getting us to this moment, so we could get to this moment. We may not
Once again, congratulations, graduates! The closing hour has finally arrived. Tomorrow, new challenges and opportunities await to our graduates that will further test their mettle as improving individuals. As they continue with their journey, may they look back to this stage in their life with fondness and pride. On behalf of the school's administrative staff and faculty, we joyfully congratulate the graduates, their parents, and advisors. We sincerely thank all to those who had helped and supported us and all of our guests who attended this momentous event. Thank you very much and mabuhay!